What's up mga ka-trip? Jerome here, Certified Trip Buddy. Ating balikan ang kakaibang karanasan. Kaya't kumapit lang ng mahigpit, huwag nang mainip, at ating balikan ang kakaibang karanasan. Kaya't kumapit ng mahigpit, huwag nang mainip, at heto na ang malupit kong trip. Pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol lang naman sa wakeboarding. Isa siyang water sports na kung saan ay nakasakay ka sa isang wakeboard at hinihila ka ng isang mabilis na bagay. Maaaring ito ay isang cable system o kaya naman ay motorboat. Ano ang nag-udyok sa'yo para subukan ng wakeboarding? Ang nag-udyok sa akin, maybe curiosity. Wala naman talaga akong pakialam dati kasi matagal na yung water sports complex dito sa Quirino. Pero hindi ko siya talaga pinapansin kasi ang nasa isip ko lagi, pangmayaman siya o kaya may mga registrations, ganyan. Hindi ko sinusubukan na hindi ko alam na pwede pala yan kahit kanino. One time nung umuwi ako from Manila, nagbakasyon dito sa province, inaya ko yung mga ilan sa aking mga kaibigan na gumala kami. Uy, kikita ko sarili ko ah. Uy! Yan no. Okay. Antayin natin siya no. Sa Ivan. Kala maglalakad lang kayo eh. Hindi ko yan. Antayin natin sa Ivan. What's up guys? Andito po tayo sa bahay nila Ivan. Ayun na po siya. Okay. Alright. Hello guys, yan. Pupunta kami mag-joyride kasama namin si Kuya Jerome. Yes! Ayan po, ayan po, ayan po. Hi guys! Ayan po. Ayun sila oh! Ayan po sila oh. Ayun. Ayan. So yan guys, bibili muna kami ng pagkain namin. Okay. Okay. Update namin kayo if nakabili na kami ng pagkain namin. Okay, goodbye muna. Ayan guys, nakabili sila lakas. Okay. The dog is biting. The dog is biting. Oh. Wala kaming specific na destination. So, ang napag-usapan lang ay kakain, kung saan kami mapadpad, ganyan. Until such time na naisip nila na bakit hindi natin puntahan ang wakeboarding dyan sa water sports complex. And guys, bibili kami dito. Bibili kami ng pagkain namin bago kami dumiretso sa bundok. Alright? Ay, isang dalaga? Oo. Hindi, sa Kondaw. Ay, water sports complex po pala. Ayan na po guys, malapit na po tayo sa Susong Dalaga. Ayan. Ayan guys, trivia lang po kung bakit tinawag na Susong Dalaga ang Susong Dalaga. Ito po, okay. Dahil mukha siyang suso ng dalaga. Ayan guys oh, ayan, dalawang bundok kasi yan, magkatabi. Tapos, para siyang para siyang suso. Ayan. Ayan guys oh. Itong isa, ito yung inaakyat. Ayan po yung may hagdan. Ayan po kung makikita nyo, may hagdan po sa taas. Pag pumasok ka po dyan, siguro isang dekada bago ka lumabas. Ay po, ay po, ay po, ay! Ay, ay! Ayun! Ay, ay po, ay po. Mga kan po yan, mga the riders of the Quirino province, okay? Napakalamig po. Ito po yung entry ng Susong Dalaga. Ayan po. Hagdan po siya. Ayan po. Welcome to Susong Dalaga Eco Park. Ayan po. Ayan naman po yung likod ng Susong Dalaga guys. Ayan po.
Ayan guys, andito na po tayo. Ayan, gandang tumambay dito guys, napakalamig. Napaka-presko ng hangin. Dahil lang hindi nyo mahanap sa mga syudad. Alright, guys. Ayan guys, oh. Ayan, may nag-try dito guys. May nag-try dito guys. Okay. Hanggang sa nandun na nga kami at parang gusto ko i-try yan. Guys, ayun, tatalo no? Oh, ayan, ayun! Ayun, ang ganda mag-tricks. Parang jumping rope. Sobrang tagal na namin sa Quirino guys, hindi pa namin natatry ito Pero nagplano na po kami nito, kaya lang hindi po natuloy. Parang nakaka-scary naman. Guys, trivia lang po did you know yung base nito is galing pa ng Dinadyawan? Yes. Talaga ba? Opo, yung base niyan, yung mga buhangin, galing po po ng Dinadyawan yan. Naka-pro ka? Ba't sobrang liwanag? Di ba parang pogi ko nga eh. Charot! Wow! Napakaliwalas guys, di ba? Napakalamig dito guys. Then, nag-inquire lang kami kung magkano. Sinubukan na lang namin since hindi naman siya ganun kamahal. Magkano rate niya? Kaparugis gundawan. Puro patro. Pagpon kasi pag kiring yan is 160 sila. Muro talaga kasi priority naman taga-Kaparug. Tapos kung paano kung Pero magdala kayo ng ID nyo Oo. Pag dayo. Ay outside Quirino 200. Okay. Bids na rin. Pag half day 400. Dami boards. Half day 400. Go, tara! Bag na ako gano'n yung pating kita Uy! Na-try ko na! Okay guys, magwe-wakeboard kami ngayon. Ay! Ayan! So, nabudol tayo for today's video. Budol yung 1K. Budol, di naman 1K, 640 lang. Pero Second time wakeboarding. okay na lang, next time. Sana makatayo. Next time di na ako mag-aya talaga dito sa mga to. So, try natin. Watch and learn. Tignan, mag-enjoy tayo. Isang oras. Yung lugar po namin ay Bulubundukin. Malayo po kami sa mga anyong tubig dito. Kung meron man po ay kailangan po mag-travel. So hindi pa ako marunong mag-swimming, hindi ako laking ilog o kaya laking dagat. Kaya hindi ako marunong mag-swimming at wala akong alam na water sports. Pagdating namin sa water sports complex, so sumalubong na dun sa amin yung isang lalaking naglalaro. Ang husay kasi alam mo yon, nag-e-enjoy siya sa wakeboarding para lang siyang nakalutang sa tubig. So nakita ko siya, ang pumasok sa isip ko, napakadali lang. Grabe, ganun lang. Napakasimple mo ng ginagawa. Hila-hila ka lang ng kable, tapos palutang-lutang ka lang doon. Ayun. So yun yung expectations ko. Pero later malalaman nyo kung ano yung realidad. Actually, kapag ka nandun ka na, may briefing naman. Tuturuan ka kung paano yung dapat na posisyon mo. Okay, so ang tinuro sa amin is parang mag-lean ka forward. Tapos medyo nakaupo ka. Tapos nakaganyan lang yung kamay mo. Para hihilain ka. Then, ayun. So, kapag ka sa briefing, madali lang siya. Parang, okay, ganun lang yun. Ay, ganun lang pala. But, kapag ka naglalaro ka na, grabe, sa sobrang lakas ng hatak ng cable, ang bilis, legit. Pagka ganyan mo, hindi mo na namamalayan na ano ka na, nahila ka na. Naiwan na yung board dun sa... Naiwan na yung board. As in, legit, pagka ganun mo, yung board is lumipad na as in para kang Superman.
Hindi mo maiisip na mag-balance talaga. So, ayun. Ang hirap, legit. Alam mo, pagka tinitignan mo, madali. But in reality, sobrang hirap. Anong mga tricks o moves ang natutunan mo? Kung meron man. Okay, so let me explain muna. Sa wakeboard and then sa kneeboard. Yung wakeboard is sobrang hirap niya. Yun yung mahirap. As in, sa first na punta ko doon, as in, hindi ko na try na umano ako. Na nakaikot ako sa buong ano bang tawag doon? Buong wakeboarding area. However, nakapag-laps ako with the kneeboard. So, ano nga ba yung kaibahan ng wakeboard at kneeboard? Yung wakeboard is sobrang nipis. Mas manipis siya compared sa kneeboard na makapal. So, ibig sabihin, mas madali kang mag-float dun sa kneeboard. So, ang gagawin mo lang ay luluhod ka, saka imamaneuver mo lang. Yan, since may kable, yan, para ang gagawin mo lang, iwasan mo lang yung mga ramps, at saka may part kasi na curve doon. So, kailangan mong i-maneuver yon para hindi ka mahulog. Samantalang yung sa wakeboarding, kaya siya mahirap kasi sa sobrang nipis niya. At syempre, andun yung paa mo, di ba? Ganyan. Then, ito yung tubig. Sa sobrang nipis niya, kailangan ma-maintain mo na medyo umaangat dito sa part na to. Para kumbaga, hindi papasukin ng tubig at papanatilihin kanyang naka-float. Kasi kapag ka first timer ka, hindi mo yun namamalayan. And then, yung board is hindi siya flat, pero nakaganon. That's why, kapag ka hinila ka na ng cable, loob na siya. Papunta na siya sa water. So, ibig sabihin, yung force, diba, may kaaway ka na. Yung force na nanggagaling sa tubig, tas pababa ka pa. Yun, kaya hindi nagiging successful. So far, sa pangalawang balik ko, natutunan ko yung technique na yon na kailangan nakaangat ka. That's why, kahit pa paano, natuto ako. Pero, hindi pa man yung nakatayo. Medyo naka-ganyan, nakayuko. Tapos naka-lower yung legs ko. Kasi, sa totoo lang, ang hirap niya i-balance. Pero, hopefully, soon, ma-practice ko din yung nakatayo while doing the wakeboarding. Ano ang feeling ng sumasakay sa wakeboard? Nakaka-excite ba? Nararamdaman mo sa ngayon? Nakaban ako, boss. Oh, how's the feeling, guys? How about you? Nakakaba. Baka sa second attempt, kaya ako na. Promise, guys. I promise. Pag-attempt ko na. Pangilan na ba yun? Ay, isa pa lang ba? Ba't ka na nanginginig? First time ako lang yun! Ito yung bihasa sa aming tatlo. 4. Kumusta naman na iba na feeling? Masaya. Sobrang saya. Well, I can say that nakaka-excite talaga, nakakakaba, then nakaka-proud. So, unahin natin yung nakaka-excite, lalo na sa mga first timer. Yan, kapag ka nag-aantay ka ng cable na mga hatak sa'yo, syempre, hindi mo alam yung pakiramdam. Then, the moment na hinatak ka na, tapos lumubog ka, syempre, nakakahiya. Yung bang pakiramdam mo, wow, ito na, this is the moment na magpapakitang gilas ako. Syempre, may mga nanonood. Then, the time na lumubog ka, parang wala kang mukhang maiharap. Pero, very proud naman once na nakakompleto ka na ng laps. O syempre, di ba? Uy, galing-galing ko, ganyan. Proud na proud ka sa sarili mo. Wow, this is an achievement. Parang ganon. Wow. So, ganun lang. Nakakakaba, nakakahiya for the failure, and then nakaka-excite at nakaka-proud. Yung pinakauna ko talaga na pagpunta dun sa wakeboard or pag-try, paglalaro, as in super fail talaga. Wala akong naging achievement.
So, sabi ko, next na uwi ko, pagbalik ko ulit dito, kailangan matuto na ako. So, nung bumalik nga ako, nagbakasyon ulit ako. Trinay ko talaga, and that time, kasama ko naman yung sister ko. So, hindi siya naglaro, pero ako lang naglaro. Kumbaga, sinamahan niya lang ako. That was the time na natuto talaga ako na umangat. Doon na ako nakakaikot ng ilang laps. So, very proud naman. So, masasabi ko lang, huwag kayong mapanghihinaan ng loob. Tuloy-tuloy lang. Kung nag-fail man kayo, tuloy-tuloy nyo lang at makukuha nyo rin yung tamang technique. Kasi, habang nandun ka sa process, parang maiisip mo din kung ano yung mga dapat mong gawin para hindi ka mag-fall. So, parang ganun lang. Then, paulit-ulit akong nag-fall. Tapos nung nandun na ako sa tubig, ang ginawa, parang, di ba nakalubog ako sa tubig, pero andun pa rin yung board sa paa ko. So, ganyan. Hinihila ako ng cable. Pero mabagal siya kasi nga nakalubog ako. Nahihirapan siya. Tapos, ang ginawa ko is like, parang iniangat kong ganon. So, ibig sabihin, paangat na rin yung board. So, ayun na. Doon nag-start yung dire-diretso kong paglalaro ng wakeboard. So, hanggang sa natuto na. Yan. So, ang tip ko lang para sa mga baguhan ay pagbutihin nyo lang. Paulit-ulit nyo lang gawin hanggang sa makuha nyo yung tamang technique. Magpaturo kayo sa mga expert doon kung ano yung mga sinasabi nila, pakinggan nyo. Then, ano yung mga dapat i-prepare bago sumakay sa wakeboard. So, actually, syempre, ano tayo, safety first. Meron doon helmet. Meron din doon life vest para sa mga, syempre, kapag lalo sa mga non-swimmers para iwas lunod, medyo malalim po yung area. Always protect yourself kapag ka naglalaro. Kasi hindi natin maiwasan yung mga disgrasya. Gusto mo bang mag-wakeboard ulit? Yes! Gustong-gusto ko. Sa totoo lang. Gusto ko siya ulit i-try. And then, matry ko naman yung panibagong trick na yung nakatayo ka naman. Then, kapag ka natuto naman na ako, gusto ko yung yung naka-face ka dito sa side na to, tapos susunod, mag-face ka naman sa kabila. Kumbaga, mag-shift ka ng mga sides. So, ganun. And then, syempre, marami pang mga tricks na pwedeng itry. Tatambling-tambling ka sa ere, mga ganon. Pero, hindi naman yun makukuha agad-agad. Syempre, kailangan ng maraming practice. Ang natutunan ko sa wakeboarding experience na ito, na pwede ko rin i-apply sa buhay na ito, ay regarding sa mga failures natin. Na hindi ibig sabihin na nag-fail ka, hindi ka na magiging successful. Ulit-ulit mo lang gawin, then marirealize mo din talaga yung tamang technique, yung mga bagay na dapat mong gawin para sa mga susunod, ma-improve mo yung performance mo at mag-succeed ka dun sa bagay na ginagawa mo. Para sa mga gusto pong mag-try, pwede nyo pong bisitahin ang Water Sports Complex dito po sa Quirino Province. Marami pong pwedeng tumulong po sa inyo at mag-guide. Since yung mga nandun po ay mga expert po sila. Mga nakikipag-compete po yan sa iba't ibang mga lugar. So ayun lang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway may natutunan kayo sa aking vlog na to. At kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe, madali lang. Pindutin mo lang yung subscribe button at syempre yung notification bell na rin para lagi kang makasama sa trip ko. Paalam.